ang pensyon ko? Nanay, sandali lang po, huminga muna kayo. May 4 na oras na ako nakapila! 60 taon ako nagtrabaho! Mga congressman may kotse, may allowance na milyon! Kami lumalangoy sa pawis! Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pensyon ko? Grabe mga kababayan! Iimbitahan ng House Committee on Justice si Pangulong Bongbong Marcos na humarap sa pagdinig kung matukoy na sufficient informant substance ang mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Yan na mga kababayan, kailangan na pong umattend nitong si Bangag Jr. para po dito sa kanyang impeachment sapagkat matindi na po ito. Ano ho? At speaking of impeachment, karapat dapat din ba ma-impeach itong anak niya? Panoorin niyo po ito. Nagsusumbong kami sa taong bayan. Meron tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. Oo. Nagsusumbong kami. Grabe mga kababayan, yan po ang ikinagalit nito pong si Vince Dizon sapagkat mayroon pong isang matabang vlogger, di umano. Sabi niya rito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, wag mo akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Sinasabi mo na iniiwasan ko yung Ilocos. Ayon yan kay Secretary Vince Dizon, mga kababayan, galit na galit, gustong manakit, gusto niyang litsunin, joke lang gusto niyang birahin itong vlogger na mataba na DDS na nagpunta sa Ilocos at ibinuking itong mga flood control anomalies ni Tambaloslos ni Tambaloslos Jr. ni Duterte, ni Chares, ni Sandra. Anak ng teteng naman talaga, Chares. Grabe kayo talaga, ano ho? Matindi ka talaga. Mayroong ka talagang pinagmanahan. Nagmula ka sa iyong lolo na nasa Guinness Book of Record. Walang iba kundi si Apo Lakay. Lakay! Nag-ermat na yung nilakayon. Apo na yung kikden. Awanon. Nalpason, ti kwarta ti Pilipino na iboson, manong awanon. Ayan na, ti kwarta na, excuse me po, tubig muna tayo. Baka madali tayo ng tubig, hindi natin kayanin. Yung it's tubig. Isang magandang araw po sa atin lahat. Maligayang pagbabalik dito sa VMR Channel. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at ito pong si Ilong Ranger. Naku po, pinatulan na. Grabe. Pinatulan po si Ilong Ranger. Hindi po itong ilong natin Medyo, alam naman natin na medyo Pinoy na Pinoy ang ating ilong. Pero hindi po ito. Mayroon pa po mas Pinoy na Pinoy. Alala ko tuloy yung kababata ko. Sabi ng kababata ko noon. Pangkasama niya dun sa kanyang pinsan, no? Yung nanay mo nga, yung ilong parang taklang na kulob. Mga waray, naintindihan po yun pag sinabing ganun, taklang na kulob. Anyway, back to topic tayo mga kababayan. Bago po natin tunguhin ang lahat ng mga detalye ng ating pag-uusapan ngayon, ako po muna ay hayaan ninyo na magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating programa. Mga kababayan, pasensya na po kayo dahil wala po tayong nakaprepare na mga intro na hindi po katulad tayo sa ibang mga vlogger, no? Hindi ko naman po sila no? Sa akin lang po sinasabi ko lang, very organic po ito. Kung ano po ang inyo nakikita, iyon po kaagad yun. Kumbaga, wala na po itong edit, no? Kung ano po ang aking masabi dito, nasabi ko na po yan, wala na po. Kaya hindi, pati itong pag-ubo ko po, hindi po yan script. Talagang may TV na po ako, katulad ng TV ngayon na nakikita. Hindi, joke lang. Hindi, may bago na tayo ngayon, format. Okay? Sige mga kababayan, maraming salamat sa walang sawang pagsusubaybay, ha? Plus, yung mga bagong pasok sa ating channel na pasyal lang, mga basher, mga trolls, walang problema. Welcome po kayo rito.
Basta sana mag-like naman kayo at mag-share na rin para mas marami pa ang mga trolls ang mahiblad dito sa atin. Alright? Maraming salamat po muli. At pag napatapos po ninyo ito, mayroon po tayong konti po sa inyong konti pong punta na po tayo mga kababayan. Ayan. Thank you ha sa mga nagpapatapos. Mga kababayan, ulitin lang po muna natin itong sinasabi ng isang nanay. Bagamat ito po ay pagtingin ko AI po ito, no? AI siguro ito, pero mukhang totoo no? Pero kung AI man ito or hindi ito AI, ano sa tingin ninyong mensahe ni nanay? Totoo ba o hindi? 4 na oras na ako nakapila! 60 taon ako nagtrabaho! Mga congressman may kotse, may allowance na milyon! Kami lumalangoy sa pawis! Mamatay na ba ako bago ko makuha ang pensyon ko? Nanay, sandali lang po, huminga muna kayo. May 4 Tama ba ang sinasabi ni nanay? Totoo ba ang mensahe ni nanay na sinasabi niya ang mga congressman ay may mga milyon na allowance, sila lumalangoy sa pawis? Totoo ba? Tama ba? Totoo. Reality po ito mga kababayan. Bagamat masasabi po natin mukhang AI pula itong video na ito, pero yung mensahe nito mananatiling katotohanan mga kababayan. Marami po ang ating mga kababayan na mga pensyonado, mga senior citizen na nakamatayan na lang po nila, hindi pa po nila nakukuha ang kanilang mga pensyon dahil po sa napakabagal na proseso sa ating bansa. At manapa ang nangyayari, ito pong mga tambalos-los na mga kongresista, mga mambabatas, mambubutas ng bulsa ng kaban ng bayan. Sila po ay nagpapasasa, may mga milyon-milyon na allowance. Christmas bonus nga lang milyon-milyon na, di ba? Ayon kay Congressman Leviste. Yan po ang masakit na katotohanan mga kababayan dito sa ating bansa. At speaking of masakit, eto, ang dapat mapanagot mukhang hindi po pinapanagot mga kababayan, no? Ito pong si Marcos Jr. ay nakahanda na daw po ipatawag. Ang tanong, sisipot kaya at dapat ba niyang puntahan at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya? Tuloy natin, kabayan. Iimbitahan ng House Committee on Justice si Pangulong Bongbong Marcos na humarap sa pagdinig kung matukoy na sufficient informant substance ang mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Pwede ba yang hindi siputin ng Pangulo? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa Lunes 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient inform and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient inform and substance ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other Kasi nga, no, hindi nyo naman binigyan ng pagkakataon si Vice President Inday Sara Duterte noon. Ang ginawa nyo kasi, ni-railroad ninyo. Pagkatapos nyo kasi makatanggap ng di umano 150 million bawat isang congressman para pirmahan itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, nagkumahog kayo. Nakita naman mga kababayan, di ba sa video, may isa pang kongresista na babae na ngingiti-ngiti lang pagkatapos pumirma ngiting-ngiting ngiting tagumpay na, di ba mga kababayan. Yung pala pagkatapos niya, napag-alaman natin, pagkatapos ng eleksyon, binuking kayo mismo ng inyong kasamaan si Congressman Toby Chanco na di umano mayroong 150 million bawat pumirma sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Which is ito nga ay sinuplak kayo dito ng Supreme Court. At ngayon, uulitin nyo na naman uli kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito, sana ganun din ang gawin ninyo sa ginawa nyo kay BP dito kay Marcos Jr. Tingnan natin kung hanggang saan ba talaga ang inyong di umano pagmamalasakit para sa bayan. Pagmamalasakit ba para sa bayan o para kay Marcos Jr. at para sa inyong mga sarili lang ang inyong ginagawa dyan? Tuloy. respondent
This participation during the hearing is part of the right to due process. Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Dahil na-refer Alam mo, ang ganda ng sinasabi nito ni Congressman Erice, ito si Congressman Erice, kahit papaano, mayroon po siyang kredibilidad na magsabi patungkol dito. Una, napakahalaga talaga. Ako, paniniwala ko kahit nga ito ay nagsampa dito yung Makabayan Black, para sa akin, isa rin po itong credible na akusasyon laban dito kay Pangulong Marcos, mga kababayan. Hindi ko po dahil sa pinagtatanggol si Marcos o hindi dahil sa gusto ko yung Makabayan Black, kundi nagiging practical lang po tayo, kabayan. Maging maging mapanuri po tayo sa lahat. Dito kasi hindi nakalusot ang ating final ng ating mga kasamahan yung ikatlong impeachment complaint dito nga sa Duterte side, hindi, although sinasabi nga nila, hindi po ito Duterte side, kundi People's Initiative, which is okay nga po yun. Kasi ang ginagawa po nila is sinisway po lagi, sinisisi lagi sa mga Duterte pagka mayroon pong galaw, yung mga kahit papaano, yung mga pumapabor, yung mga killing dito sa Pangulong Duterte. Now, ito si Erice naman, markado naman at sinasabi naman siya, aminado naman siya na liberal siya, dilawan, Kaya lang sila yung mga dilawan katulad ni Attorney Rowena Guanzon, na sila yung mga dilawan na may mga prinsipyo na hindi baliktarin, na hindi kain suka, kain tae. Pasintabi sa mga kumakain, sila talaga yung may mga prinsipyo. Totoo, tama ang sinasabi dito ni Congressman Erice. Yung talagang budget, mga kababayan, nandun din naman yun sa complaint ng ating ikatlong impeachment, Pero tatalakayin din dito natin, mga kababayan, kung bakit nga ba, ano bang naging reason bakit hindi po nagtuloy or natuloy yung ikatlong impeachment na dito nga sa grupo ng mga supporters ni Tatay Digong, mga kababayan. Matutunghayan natin dito. Excuse me po. While sa kabilang banda naman, itong si pangalan nun? Si Luistro, napakawalang credibility ng salita, mga kababayan. Kasi ito, pansinin natin, kaya yung taong bayan hindi na kukumbinsi sa inyo dahil kayo mismo may mga sarili kayong baho. Tingnan niyo to si Luistro, abogada, isang mambabatas, itinago niya yung kanyang asawa. Di ba? Itinago niya ang kanyang asawa na wanted sa kasong rape. Heinous crime, mataas pong kaso yan. At may kaparusahan po yan na paghabang buhay ng pagkakakulong. Mataas pong krimen ang ginawa ng kanyang asawa. Ayon doon, sa sa kaso na yun. Di ba? Hindi pa naman na-dismiss naman yata yun. Ibig sabihin, yung sinasabi natin, that time, may arrest warrant siya na ang ginawa di umano niya ay heinous crime. Yun ang panggagahasa. Pero, despite na alam niya na wanted yung kanyang asawa, abogado pa siya, nasa gobyerno pa siya, itinago niya ang kanyang asawa. Ito yung nagpapawalang credibility sa iyo, Madam Luistro. Bakit? Kasi nga, supposed to be, officer of the court kay. Alam mo yung tama at mali. So, ito yung nagdadagdag. Ang tawag dito sa mga abogado, mga kababayan, ako hindi ako abogado, pero ang tawag nila dyan, aggravating circumstances. Parang ito yung nagdadagdag pa doon na dapat mas mayroon ka pang responsibility na isuko ito sa batas dahil alam mo yung batas. Sana nagigits nyo ako, mga kababayan, kasi hindi po tayo abogado, pero I think sa mga abogado nagigits yung aking sinasabi or yung nakakaintindi ng batas. Alam nila ito na pag alam mo yung batas, which is abogado ka, supposed to be mas mabigat dapat ang responsibilidad mo. Comment nyo, mga kababayan, kung tama sinasabi ko. Tuloy natin. Pag kinumit nyo po about kay Luistro, sabihin niyo, totoo, tama ang sinabi mo, BMR, o mali ang sinabi mo, BMR, about kay Luistro, para ma-recall ako, Kasi binabasa ko mga comment ninyo. By the way, tungkol sa mga comment, mamaya, pagkatapos ng reaction natin, sa bandang dulo tayo, mag-usap-usap tayo doon. na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi. Wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon.
Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22 pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Binigyan ng Constitution Yan mga kababayan ha, tinakot umano ayon sa grupo. Pero mamaya, mayroon pa tayong karugtong na video about dyan kung ano pa talaga ang pinaka nangyari dito, kung bakit hindi natuloy yung ikatlong impeachment sana. ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 6 ng Pebrero pag napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatuto, 24 oras. Handa namang makipagtulungan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa impeachment complaints laban sa kanya ayon sa Malacanang. Iginagalang din ng Pangulo ang proseso pero idiin ng palasyo ang epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee. Pero handaan nilang Pangulo na makipagtulungan at magsumite ng mga dokumento kung kailangan. Ang proseso ng impeachment at trabaho ng Kongreso, iginagalang daw ng Pangulo. Pero muling dinin ng palasyo na hindi lang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa ama nito. Dapat lang isa ka pa mga kababayan, no? Ayun nga, dito muna natin pansamantala yan putulin kasi nakakasuka yung maraming ayaw na makita yan si Auntie Claire ninyo eh. Pero dapat lang Auntie Claire, no? Pero sinasabi mo, kapal mo naman ng mukha mo, sasabihin mo ngayon na apektado pa yung apektado na talaga. Hindi lang ngayon, ha? Apektado na talaga. Tingnan nyo naman, buong Pilipinas, sobrang apektado kasi buong Pilipinas, puro mga defective ang mga flood control projects na ginawa ng amo mong si Marcos Bangag Jr. Yan ang katotohanan, no? At ngayon, ito nga ang matindi dito mga kababayan. Punta muna tayo bago natin tunguhin yung video na magdidiin dito kay Charis mga kababayan Ito muna. Ito yung video, no? Na hindi pala yan. Huwag mo na yan. Ito, nasaan na ba 'yon? Teka lang. Ito. Tungkol sa impeachment. Ano bang nangyari dun sa impeachment mga kababayan Kasi impeachment ang pag-uusap natin Ito muna ang sunod natin. Was there an endorser from a representative of the House to endorse the complaint? Yes. Meron. Yes. Who was Meron. Actually, nangyari dyan So, mayroon sinasabi dito ni Congressman Mike Defensor, dating congressman. Alam niyo mga kababayan, hindi naman siguro napakatanga naman nila Attorney Topacio at Congressman Mike Defensor, Governor Chavit Singson, at yung mga nagpunta pa dyan, sila Miss Cathy Binag, na walang endorser. Gets nyo? Di ba? Parang ang hirap naman siguro no, na parang lahat sila dyan na nagpunta. Pumunta talaga sila doon para mang-asar lang. I don't think so, di ba? Mayroon talaga ito. Kaya lang, ano bang nangyari talaga dito, Congressman Attorney Mike Defensor? Panoorin natin. Sir Edwin, may mga kausap kami. In fact, we were in the office of a congressman. Nung hindi ni-receive, tinawagan ko sila. Wag na. Hindi, sabi ko lang, dyan lang kayo. Pag ni-receive, baba kayo. Sabi lang, sige. Kasi nga, it's hard to impeach a president. Correct. Yun pala yun mga kababayan. Yun pala yun. No? Sasabihin naman ng ilan dyan, bakit hindi na kaagad bumaba? Hindi na kaagad nagpakita kasi pinupuntusan nila. Ang sagot ko dyan, para sa akin yun nga, sinasabi dito ni Congressman, it's hard to impeach the president. At ito, para sa akin, isa itong moves para i-blind moves, no? Kasi kahit naka-blind moves na nga, tingnan nyo ang ginawa nila nung una, di ba? Nagsakit-sakitan tong animal na nagpunta kunwari doon sa Taiwan.
tas hindi nag-receive. Di ba? Alam nyo kung bakit? Ginagawa nila ng paraan para ma-technical talaga. Para ma-technical itong impeachment complaint na supposed to be. Tingnan nyo hindi nila tinanggap noon yung una ng Makabayan. At ang ikatlo nitong grupo ng mga People's Initiative nila kung defensor. Hindi nila tinanggap. Bakit? Kasi nga, pasok na pasok yun. Ito para sa akin lang pasok na pasok yun doon dapat. Ito ngayon, tinanggap na nitong Lunes ngayon, pagtingin ko mga kababayan, pagtingin ko talaga wala na ito. Maniwala kayo, matiteknikal itong inano nila ngayon. Kasi iba na itong date Kasi di ba may interview ito si Congressman Mike Defensor na sinasabi niya noon, yun na yung last day, yung Friday. So lalabas, itong ikalawang impeachment ng Makabayan, wala na ito. Matutulad na rin ito sa nangyari kay Vice President Sara Duterte. Gets nyo, kabayan? Kaya nga tingnan nyo ito si Congressman Mike Defensor, balikan ninyo yung ibang mga interview niya. Ayaw niya na talagang pumunta sana ngayon, Lunes. Nung nakaraang Lunes, di ba, para i-file itong ikatlong impeachment. Kasi ang pagkakaalam niya talaga, tapos na doon pa lang sa Friday. Kaya nga nila hinihabol So ngayon, yung mga nagtatanong sa atin dito, bakit naman kasi alam naman nila may deadline, bakit hindi nila kaagad inunahan? Alam nyo kasi mga brad, mga sis, mayroon kasing bracket yan, may 10 days nga which is yung Friday, tapos sila doon, ibig sabihin, pasok sila doon. Ang problema nga nitong si Garapin, hindi tinanggap. No? Tapos ngayon, ito na, pangatlo, itong Monday nung nakaraan, hindi na yung pasok, mga kababayan. Sa tingin ko lang hindi na yung pasok. Pinagbigyan lang yung mga kabayan na yan. Pero sa tingin ko talaga matutulad ito, katulad kay Vice President Sara Duterte. At iti-take up nila yung nauna ng i-final. Kasi yun yung pasok. Sabihin pa man natin, sige, pasok na yung nandoon. Pasok na itong Makabayan, pero maniwala kayo sa hindi. Pagdating ng araw, 2 impeachment pa rin ito. At pwede rin ito questionin ni Marcos Jr. katulad nung pag-question ni Vice President Sara Duterte. Kaya muro-muro pa rin yan mga kababayan. Maniwala kayo. Ito analysis ko lang ito. Kasi consistent si Congressman Mike Defensor Yung huli natin napanood, di ba, naraksyonan din natin dito yon, interview sa kanya ni Anthony Taberna, ayaw niya na sanang pumunta, kaya yung mga kasama niya gusto pa Kaya napahinuhod siya, pumunta sila. Pero ang nangyari nga ito na pressure ang iba't ibang mga congressman. Siyempre yung mga congressmen are very much affected by it. Yung gigipitin sila, pa-filean sila ng case. Konting chismis lang. Oo. Yung bang mag-i-endorse sa impeachment nyo, minority o majority? Actually, mix. Mix? So may Kita nyo mga kababayan So totoo sinasabi ni Atty. Harold Respicio. Mix ito, dalawa ito na mag-impeach sana. Na mag-endorse. Minority at saka majority. Kita nyo sino-sino yung nasa majority. Yun ang mahalaga mga kababayan. Mayroon na talagang plan na bumaliktad. Ang hirap kasi basta-basta gumalaw ngayon. Tandaan nyo po, mayroon pang 2 taon kailangan pa nila ng pondo. Gets nyo mga kababayan? Pero naku naman, hindi naman si Congressman Mike Defensor, hindi naman nagsasalita ito ng hawsyaw. tatawid. Ay, hindi naman. Ano ba? Hindi. Tatawid. Ay, hindi naman sabi ni Congressman Mike Defensor no? Parang may pinupunto siya dito na pipirma lang, mag-i-endorse lang, susupport lang doon sa impeachment. Pero not necessarily na tuluyan lang ang babaliktad. Kasi nga, mga kababayan, mahalaga ito Pagdating ng eleksyon, kailangan nilang makapag-ipon nito. Di ba? Para may pangbigay doon sa mga tamad na mga kababayan natin, umaasa lang ng ayuda. Pasintabi doon sa ating mga kababayan kaya ito yung problema sa atin Tayo rin sa atin din mga kababayan. Kasi kung hindi tayo umaasa sa ayuda, magtrabaho lang tayo. Magtrabaho lang talaga tayo. Itong mga tapos yung ibibigay ng congressman, wag natin tanggapin. Maniwala kayo mga kababayan, aasinso tayo aayos tayo kasi yung mga politiko, wala nang gagawin yan kundi magtrabaho na lang din ng tama ang kaso, napipilitan din po yan dahil po sa atin.
Marami po sa atin. Sorry to say, sad to say. Real talk lang po yan. At nagsasabi po ako niyan dahil experience ko na po yan. Naging pansamantala, lumahok din tayo sa politiko. Doon ko po nalaman. Doon ko po naramdaman na ganun talaga pala mga Pilipino. Ang hirap. Ang hirap nyo talagang i-place. Dahil pakisamahan mo ng maganda, lahat na ano mo. Pero pagka hindi mo na pagbigyan ng konting halaga, wala na talaga. Mix eh. Dapat nag-usap kami ni Egay, and apparently, I understand that you spoke to Egay if he was Yes. willing to endorse. And sabi niya, he doesn't want to endorse. And either naman ang sabi niya, complaint. Yes, tama. Both. But ang nakwento is that Kiko Barsaga was going to endorse, kaso suspended. So, and then yung anak ni Chavit Singson was supposed to endorse also the complaint. So, who was your possible endorsers at least? Ayaw nga niya sabihin eh. Oo. Hindi, nasabi na eh. Wala siyang sinabi. Lumabas na yung kwento eh. May lumalabas na kwentong ganun. Pero, actually, yung kay Kiko, nung nakausap ko siya, sabi ko, Kiko, alam mo, maganda to kasi eto nga, ayan, you're a constitutionalist, Attorney Cerda. Suspended siya eh. Talaga? Suspended siya eh. So, pag nag-endorse siya, sabi ko, ano yan, that's something to be discussed by the Supreme Court. Constitution. Are you allowed to endorse or not? Kasi, you're still a sitting congressman, you're just suspended. Suspended, Right. So, ano ba yan? Yeah, Yun tama, ang tama. isa. Pero I told him, you can't be just the only one. Kasi pagka ikaw lang yan, delikado. Yan mga kababayan. So, maliwanag dito na napakabigat talaga ng pressure na nagawa dito sa mag-i-impeach sana dito kay Marcos Jr. Hindi po mga kababayan basta-basta na nakapag-endorse itong ating mga kongresista. At ako, positive ako na mayroon talagang endorser sila. Kaya lang, hindi agad-agad lumutang. Kasi nga po, tingnan nyo ha, si Governor Chavit Singson, may anak po siya congressman. Andoon si Governor Chavit eh. Imposible naman na hindi yun lulutang. Imposible naman na hindi yun susuporta. So, si Congressman Kiko, medyo mahirap kasi nga, maaari na naman yan, question na naman sa Supreme Court. Di ba? So, ang maliwanag dito mga kababayan, mayroon talaga mix, minority at majority. Alam nyo naman kung sino yung sa majority, di ba? Siyempre, sa majority, andito yon sa kampo ni Marcos. Ang problema, dala ng napakabigat na pressure. Siyempre, isang maling galaw mo lang eh. Isa kang congressman na hindi ka naman talaga yung bukal sa loob mo yung pumanig sa mga Duterte. I mean, pag sumayad ka kasi sa mga Duterte, alam na this all-out war po ang gagawin sa iyo ng Palasyo de Polvoron. All-out war. Lahat. Kakasuhan ka, suspindihin ka. So kung hindi ka handa sa ganitong pressure, medyo wag ka na muna basta-basta lumantad. Alam mo, sugal din kasi itong ginagawa nila eh. Si Congressman Kiko, kita nyo na, di ba? Di ba? Kakasuhan, suspindi. Ito naman si Congressman Leandro Libiste. Nagtatatangka ngayon, kinakalkalan ng baho at kakasuhan, di ba? Nang wala namang kwenta-kwenta. So, hindi po natin sila masisisi mga kababayan. Hindi po natin masisisi itong mga congressman na hindi po tumaya agad-agad. Well, ganun talaga eh. Ganun talaga ang ating klase ng ating politika sa ating bansa. Mababago lang ito kung magmumula mismo sa atin tayong mga ordinaryong butante. Pero hanggat hindi po tayo mababago, hanggat marami pa pong mga butante na tumatanggap, sorry to say doon sa mga tumatanggap, pero napakalaki ng factor kung bakit ganito ang ating sistema ng politika sa ating bansa. Pero maniwala man kayo sa hindi sa akin sasabihin, once po
na kahit isa dyan na mga butante hindi na po tumanggap ng pera kahit 5 dulig sa atin po mga politiko. That's the time. Baka mga malagpasan pa natin ang Singapore. Pero kung tumatanggap pa rin ang mga butante natin, nag-aantay pa rin sa ayuda, AX, tupad, kung ano-ano dyan, umaasa pa rin sa ganyan, mananatili po muna tayo, third world country. Huwag muna tayong mangarap ng asinso ng ibang mga bansa natin. Huwag po muna. Pero kung ikaw, halimbawa ikaw ngayon nakikinig sa akin, nanonood sa akin ngayon, katulad kong isang ordinaryo, isang kahig, isang tuka. Pag hindi kumahig, hindi makakatuka. I mean, pag hindi ka magtrabaho sa isang araw, hindi ka rin kakain sa araw na yon. Pag handa na tayo, tindigan natin ang ating prinsipyo, hindi ako kakain ng galing sa politiko. Magtatrabaho ako galing sa aking pawis, sa aking bago at lakas. Ipapakain ko sa aking pamilya. That's the time. Aasinso na tayo. Kasi, isipin nyo ha, ikaw nga mismo eh. Ikaw nga mismo eh. Gusto mo nang umasinso eh. Eh lahat tayo ganun ang thinking. Eh di saan tayo pupunta? Eh syempre, mahihiya na yung mga politiko. Biruin mo, magbibigay ang politiko, wala nang tumatanggap ha. Sabi ng politiko, magtrabaho na nga lang ako. Kikita rin naman ako dito eh. Nagtrabaho na nga lang ako, ayaw na tanggapin ng mga butante yung ano ko eh, yung binibigay kong ayuda eh. Nagtrabaho na nga lang ako, gawin ko na nga lang ito. Para saan pa? Para mangurakot. 'Di ba? Hindi na rin sila makakapangurakot kasi nga karamihan din diyan minsan kaya nangungurakot itong iba dahil kailangan nila magbigay ng ayuda. Naku, maniwala kayo mga kaubayan. Tumakbo akong kagawad lang. Maya't maya may pupunta sa bahay. Hingi ng pangmasahe, hingi ng pambili ng gamot, hingi ng pangsaing. Kagawad lang ng barangay yan ha. How much more kung isa ka pang congressman? Napakabigat po ng ating hinaharap na problema. Diyan pa lang mga kababayan, problematic na tayo. Isang napakalaking magic. Kaya hindi po kakayanin kahit sinong Superman, superhero. Basta-basta na lang. Unless kung mayroon pong katulad ni Tatay Digong na totoong nagmamalasakit. Unti-unti, hindi pa agad-agad yan mga kaubayan. Tingnan nyo sa Tatay Digong, bitin na bitin tayo. Hindi agad-agad yan. Hindi agad-agad yan. Although makakaramdam na tayo. Ako, malaki nang ginhawa sa akin yung nakakita ako na tumahimik yung mga adik, nabawasan. Hindi man lahat naubos. At ito na ngayon sila, nagbabalik na naman, di ba? Ang kriminalidad sa ating bansa, balik na naman ulit. Sinabi ko na ito noon. Habang ongoing yung kampanya noon ng election 2022, sabi ko pag hindi po talaga, pag itong Marcos ang manalo, naku, wala na. Balik tayo ulit sa dati. Yun na nga. Yun na nga nangyari sa ating bansa. Hay nako, nakakalungkot mga kaubayan. Anyway, ayan oh. Punta tayo dito sa Ilocos. Ito, galit na galit dito si Vince Dizon sa mamang ito. Isang si Magdarahop yata ito mga kaubayan. Dahil binuking. Dahil kung matatanda natin tong si Vince Dizon tsaka si Magalong ay taga Baguio naman si Magalong pero ang pinuntahan po ang Davao City. 'Di ba? O, kaya galit na galit si Dizon dito. Panoorin niyo ito mga kaubayan. Tulay, nagsusumbong kami sa taong bayan. Merong tulay, hindi tapos. Si Vince Dizon, nag-i-inspeksyon sa mga tulay. Ha? Pero ang mga tulay dito sa Ilocos Norte, hindi niya ini-inspeksyon. Ilang tulay na ang amin napuntahan. O, nagsusumbong kami. Diba mga kababayan, real talk naman to eh. Na-real talk dito si Vince Dizon kaya nasaling ang kanyang ego, kaya nagmaktol. Galit na galit, baka daw kasuhan yata itong si Magdarahop, no? Tatangkain niya. Ganun po mga kababayan ang kanilang gusto mangyari. Bakit? Kasi po, ito na po ang ating panahon ngayon. Ang ating pong sistema ngayon, ayon nga dito kay Kong Libiste, ito na po. To martial law ang Pilipinas ngayon. Ayon yan, nasa ilalim umano ng de facto martial law ang Pilipinas ngayon.
Ayon yan kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Kinakasuhan daw kasi ang mga kritiko ng administrasyon habang hinahayaan lang ang mga kaalyado nito. Alamin natin ang reaksyon dyan sa Malacanang mula sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ano ba ang sinabi ng palasyo tungkol dito sa mga binitaong salita ni Congressman Leviste? Ruth, ayaw patulan ng Malacanang. Itong sinasabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na parang meron daw de facto martial law sa ating bansa. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga maling opinyon na hindi deserve bigyan ng komento. Dagdag pa ni Castro, kahit daw mga miyembro ng media ay mararamdaman naman kung totoo o hindi ang sinasabi ni Leviste. Sabi kasi ni Leviste, ang mga kritiko ng administrasyon ang unang nakakasuhan. Pero banat sa kanya ni Castro, kahit daw panay-panay ang pag-aakusa ng kritiko laban sa Pangulo, ay hindi naman Di ba mga kababayan? Totoo naman ang sinasabi dito ni Congressman Leviste eh. Kayo na, sabi nga ni kayo na kayo mga media. Sa bagay, yung mga media naman baw lang ng baw ngayon, di ba mga kababayan? Kitang-kita naman eh. Huwag na kayo mag-deny mga media. Di ba? Huwag na kayo mag-deny ng mga media. Pagka Duterte, kasiraan ng mga Duterte, matindi ang ano ninyo. Pero tingnan nyo nga itong sa Ilocos, bakit wala man lang sa inyo nagpunta ng mga media? Inaunahan tuloy kayo nitong si Magda Rahop, no? Ito ba mga media? Di ba? Tingnan nyo, babantaan na ngayon kakasuhan nitong si Magda Rahop. Nitong ni Vince Dizon. Di ba? Doon sa Davao, si Magalong at saka itong si Dizon, nagsira pa rito doon ng yung rock knitting, di ba? Naggupit-gupit sila doon eh. Naghanap sila ng gagamba. Mga media, bakit hindi nyo ito pinuntahan? Ba't kailangan talaga ang isang vlogger pa? Kaya tuloy, itong mga media, hindi nyo masisisi ang taong bayan. Wala na kayong nawawalan kayo ng credibility kasi nga, katulad din kayo ng ng gobyerno na ito eh. Kasangkapan din kayo para hindi malaman ng taong bayan. Dapat kasangkapan kayo para malaman ng taong bayan ang mga katotohanan. Ang problema, parang nagiging kasangkapan kayo para itago sa taong bayan ng katotohanan. Ito eh. Ba't hindi nyo ito pinuntahan? Ayan, may mga video ito, nandun kayo, di ba? Itong sa Bukana. Di pa naroon yun, Dito sila dumadaan ngayon. Ang pedestrian o yung mga tao ay nagtsatsaga na di ba? Ito, maliwanag ang pinuntahan dito ni Magda Rahop na hindi nyo man din pinuntahan. Samantalang itong sa taas, pinuntahan nyo ito. Di ba? Na ano niyang pinuntahan nyo na yan? Ito yan Chinese yan eh. Chinese delegates kasama ang Davao LGU. Ayan si Marcos nagpunta dyan kasama ang mga media. Wala halos Davao LGU na pinasama. Supposed to be Davao ito at China ang may pagawa, may project nito. Di ba nga dapat kilalanin naman natin, give the credit where credit is due. Ang problema, hindi na nga nagkini-credit, nagpasa pa ng resolution ng mga animaw. Para mas yung mga gunggong ng mga senador natin, nagpasa pa ng ayan hindi na nga ninyo kinilala ang kabutihan ng China na nagawa para sa Pilipinas. Nagpasa pa, nagsabi pa sila ng nagpasa pa sila ng resolution para daw kondinahin yung China. Naklang teteng. Wala na nga kayong nagagawang mabuti para sa mga Pilipino. Yung tumutulong sa mga Pilipino, pinapasama pa ninyo. Hindi kami pro-China. Galit din ako sa mga Chinese. Galit ako dahil mas magaling sila magnegosyo.
Magaling sila magnegosyo ang ano naman talaga. Dati daw, ang istorya dito mga kaubayan, dyan sa Binondo, na ang mga kasama daw ni Lorenzo Ruiz, nagtitinda ng taho, yung mga Chinese, puto, taho. Ngayon, tayo na yung alipin nila. Yung mga boss daw noon, Pilipino. Ngayon, sila na yung mga boss, tayo na ang mga tindero nila. Di ba? Galit ako kasi nga, napakagaling nila napakahusay nila ang problema mga kababayan, ito. Dahil dyan, itong si Ilong Ranger ninyo, ito mga kababayan, nagdeklara kasi, yung DFA kasi, nagreklamo daw sa Chinese Embassy. Pero ano ba talaga ang nirereklamo ng mga Chinese sa ating bansa? Ang West Philippine Sea ba talaga? O itong Ilong Ranger, mga kababayan? Kilala nyo ba sa Ilong Ranger? Si Ilong Ranger, hindi nyo kilala, anak ng teting, Ba't hindi nyo kilala si Ilong Ranger, mga kababayan? Ang pinag-uusapan po ba dito sa issue na ito ay yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, sa South China Sea? Ay hindi po, mga kababayan. Ay hindi ba na pinag-ugatan? Hindi, hinahaluan lang nila dahil yun ang mas matunog sa pandinig ng mga Pilipino at saka yun ang ating interes Pero ang pinagmulan po at ugat nito, gaya na nabanggit na natin kanina, ay yung pahayag po, yung ginawa mismo ni Commodore to, di ba? Yes. Ng Coast Guard, na si Jay Tariela. Nako! Pahayag sa Senado, sa isang event, Sa isang... Si Ilong Ranger pala ang dahilan, mga kababayan, kung bakit galit na galit ang Chinese. Na ang Chinese naman ay tumulong, nagligtas, nagrescue sa mga kinseng seaman Pinoy. Na ito naman ay hindi nagawa ng mga Coast Guard natin, itong si Ilong Ranger. Dahil nga napahiya si Ilong Ranger, dahil supposed to be trabaho niya ang iligtas ang mga Pilipino, ang nagligtas sa mga Pilipino, yun pa ngayon yung kinagagalitan. Anak ng tipaka naman talaga, Anong nangyari sa Pilipinas? Grabe. Sa isang conference, sa isang speech niya, sa isang eskwelahan natin sa yun De La Salle, Ang sabi nga niya dito, Jen, nung inilabas yung 15 senator na naglabas ng resolusyon na kumukondina sa mga kritisismo ng Chinese Embassy sa mga Philippine official, ang sabi ni Jay Tariela, maraming salamat po sa ating mga kababayang miyembro ng ating Senado na piniling tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang problema, hindi po yan talaga lalabuin talaga nilang issue para makakuha ng suporta. Kasi alam mo, Nelson, kung ating pagbabatayan, meron kasing tanong, dati na last year naalala ko, merong survey, kapag ka pinag-uusapan West Philippine Sea, hindi sa pro or anti-China, kundi ang tao napakataas ng interest kung babanggitin mo ang West Philippine Sea. Yun, totoo. Pero ang pinagmulan niyan, ayan pong nakikita nating picture na yan sa isang komperensya. Again lilinawin ko dito, hindi ko po pinagtatanggol ang China na sa kanilang claim na kanila lang ang West Philippine Sea. Ako po ay lalaban din po dyan, titindigan ko rin na para din sa atin yan. Kaya nga West Philippine Sea, tinawag na nga ni Pinoy yan na West Philippine Sea, di ba? Now, mga kababayan, kahit tumindig man tayo dyan, okay, tindig tayo lahat. Lahat ng mga DDS supporters, tindig po tayo dyan. Pero, pag nagkagera, wag naman kami ang ilagay niyo sa harapan. Itong mga bida-bida, itong mga matatapang, lalo na itong mga mambubutas natin, mga mambabati si Tariela, doon sila sa harapan, sila yung frontliner. Diba? Kami, dito kami sa likod ninyo. Kasi nga, sumagot ang Chinese dito, mga kababayan. Mamaya, papanood ko sa inyo ang sagot ng Chinese. Ay naglabas ho kasi si Jay Tariela ng mga picture ni Chinese President Xi Jinping na ginawa niyang katatawanan, Jen. Yung Pangulo ng China? Diyan nagalit ang Chinese Embassy. Hindi dun sa agawan sa West Philippine Sea, Jen. Yun naman pala Tariela, Ilong Ranger.
Hindi naman dyan sa West Philippine Sea. Ang kinagalit nila ay yan yung paglagay mo ng paninira mo sa mukha ni karikature, kung ano man ang tawag dyan. Ngayon, ang denial mo nga dito, hindi naman yan si Xi Jinping. Kung hindi nga pala yan, abay sa tukuyin mo, sino ba yan? Pag hindi mo natukoy, sasabihin mo, baliwala lang yan, ganggong ka pala eh. Naglalabas ka ng mga baliwala pala eh. Pinapasahod ka ng gobyerno na wala palang kakwinta-kwinta pinaggagawa mo. Di ba mga kababayan? Halinga kayo. Magkaintindihan nga tayo. I-comment nyo nga dyan sa baba. Ako kasi, ang sinasabi ni Tarila, tanggapin na natin. Na sinasabi niya, wala naman yung picture na yan, hindi naman yan totoo. Hindi naman si Xi Jinping yan. Oh, di ba? Sabi niya yan eh. At ang nagpangalan lang daw niyan ay ang Chinese Embassy. Na sila, inassume nila na ito daw si Xi Jinping. Na which is, hindi naman daw totoo ayon kay Tarila. Now, kung hindi naman pala yan totoo, sino nga yan yung dinidiscuss mo na yan dyan? Hindi naman po pwede na nasa official meeting ka, nakasuot ka pa ng uniforme ng Philippine Coast Guard, official yan. So, may pera ang taong bayan dyan sa galaw mo na yan. Kasi kung private yan, wala kaming pakialam. Hubarin mo yung suot mo. Magsuot ka ng t-shirt na hindi representing ng Philippine Coast Guard. Kasi pag Philippine Coast Guard, meaning to say, may pakialam kami sa iyo, Tariela, sa ginagawa mo. Now, bilang isang ordinaryong citizen, may pakialam kami sa iyo sa ginagawa mo na yan. Ano? Ipaliwanag mo. Ano yung ginagawa mo dyan? Kung hindi naman pala yan si Xi Jinping, sino yan? Paliwanag mo. Now, kung hindi mo papaliwanag yan, sabihin mo, wala lang yan. Ay, taranta. Di ba? Naglalakwatsa ka lang pala? Pinapasahod ka namin, naglalakwatsa ka? Ganon? Sige nga kabayan, pakicomment nga din kung mayroon bang punto yung ating analysis. Di ba? O sige, huling-huli dito si Tarila mga kababayan eh. Kasi pag sinabi niyang hindi yan si Xi Jinping, sino yan? Pag hindi niya nasagot, ibig sabihin, naglakwatsa siya. At binabayaran siya ng taong bayan. Tama hindi? Di ba? O, tuloy natin mga kababayan. Hindi sila umingay dahil sa protesta natin dun sa West Philippine Sea, sa pag-agawa natin, kundi sa eksenang yan, dyan sa mga picture na yan, na etong nakakagalit pa sa kanila dyan eh. I-deny ni Tariela na ginawa daw niya yan. Tapos may mga pictures pala. May mga video pala ata ang Chinese Embassy. At ang sabi ni Jay Tariela, hindi ko naman pinangalanan yan eh. Kayo nga nagpangalan na si Xi Jinping, hindi ko naman sinabi. Ay, sino ba yan? Ang problema dyan, may video yung... Nakuha nyo ba? May video si Chinese Embassy na ipakita yan eh. Binilang nila, ilang beses binanggit ni Jay Tariela ang pangalang Xi Jinping. Alam mo, alam din ng marami ito, Nelson, ang presidente ng China, hindi isang sabi na, meron silang mataas na klase ng pagkilala sa kanilang presidente. Hindi lang basta presidente, Nelson, kundi... Ayun ko, merong ibang tao. Yung sabihin, mas mataas pa sa presidente ang pagkakilala nila. Hindi lamang isang tao na kinikilala nila bilang presidente. Meron pang mas mataas doon na gano'n ang pagkilala nila, Nelson. Kaya gano'n ang paggalang at pagrespeto sa kanilang presidente. Ang problema, noong sinita si Jay Tariela ng Chinese Embassy, humanap na ng kakampi dyan. Naghila na lang kakampi at ang sinasabi, binubuli na tayo ng China. West Philippine Sea ang issue dito. Surberenya ng Pilipinas. Hindi po surberenya ng Pilipinas ang pinag-usapan. Yun pong mga picture na yon at yung pagsisinungaling ni Jay Tariela ang problema. Kita nyo mga kababayan, at ito pa ha, gumawa sila ngayon dito ng isang balita na tila baga kontrabida patuloy yung hindi nakiayon dito sa paggawa ng resolution ng mga senador na kumampi dito kay Tariela. Na ang totoo naman pala, ang issue dito ay hindi yung West Philippine Sea, kundi si Tariela. Gets nyo mga kababayan? Si Tariela lang eh.
At saka itong si Lamas, tingnan nyo itong mga kababayan, post ni Miss Sasrugan Dusaso. Sabi niya rito, the people of Venezuela calls the US bully for kidnapping their president. The Greenlanders calls the US a bully for wanting to take over their country. The Ukrainians call Russia a bully for the war that is going in their country. The Palestinians call Israel a bully for bombing Gaza. Filipino official call China a bully for the Facebook post of the Chinese embassy in Manila calling out Tariela, Llamas, and Hontiveros. Grabe mga kababayan ha. Tinawag ang China na bully dahil lang sa kinul out yung si Tariela at saka si Lamas at saka itong si Darling. Ay, nako naman. Para bang dating dito, parang binastos niya ang presidente ng China? Ganun na nga lumilitaw. Na itinanggi niya. Nagsinungaling pa siya dyan. Ganun? Kaya kung sa isang malinaw na usapan, kung ikaw ang senador, susuportahan mo ba yung isang kahit na kapwa Pilipino mo, pero nagsisinungaling eh. Hindi ba? Lantarang nagsinungaling dyan eh. Ilagay natin ang ating sarili. Halimbawa, ang isang opisyal ng China nagsalita sa isang eskwelahan sa kanilang bansa, ipinakita ang larawan ng Pangulong Bongbong at ginawa rin katatawanan. Ay, magrereklamo yung Philippine Embassy. Ay, check yun. O kaya naman kahit nga hindi ka maka-administrasyon, bilang Pilipino, magagalit ka. Hindi tama yun. Di ba? Ganun lang yung reaksyon ng China Embassy. Kaya lang, itong mga, hindi ko maintindihan bakit sila ay parang bulag dyan. Ang tingin lang nila siguro ay, eto, maganda ito, magandang eksena, bida kami rito. Ipagtanggol natin ang soberenya, kalayaan ng Pilipinas. Palayasin natin ang embahador na yan. Ganon. Mukha nga kayong pogi, pero kapag ka napanood ng mga kababayan yung paliwanag at nalaman nila, ay hindi ba ang pinag-uusapan diyan ay yung awayan sa teritoryo, yung agawan, yung bully? Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, ang pinagmula nito, yun hong ikinagalit ng Chinese Embassy sa atin. Kay Jay Tariela, hindi ho sa buong Pilipinas siya nagalit. Kay Commodore Jay Tariela lang. Ito pong pinag-uusapan natin, factual lang ito po ha. Wala po tayong baka sabihin, kayong dalawa kasi baka kumakampi kayo sa China, etc. etc. Hindi po ha. Ito pong ating binabanggit dito, Nelson. Ito po yung katotohanan. Ayan po mga kababayan, ang post ng Chinese Embassy yan po yun. Babasahin ko sana yun sa inyo ng buo, pero ayan, pinakita na rin lang nila. So, screenshot nyo na lang. Andito rin kasi yan mga kababayan Ipipilit ko na rin sana. Ito yan response from the spokesperson of the Chinese Embassy in the Philippines, Xi Jinping, on recent public exchanges on the South China Sea and related issues between China and the Philippines. Hindi ko na lang masyado babasahin mga kababayan kasi nga maraming nagrereklamo. Ang pangit ko daw magbasa. Para daw akong grade 1 magbasa at hindi daw ako marunong magbasa. May mga nagrereklamo So, puntahan nyo na lang po ito mga kababayan. Kayo na po magbasa. O kaya screenshot nyo na lang po. Ayan po yan, Chinese Embassy Manila. Ayan. Puntahan nyo na lang po yan mga kababayan, yung page nila. Para kayo na mismo makatunghay. Dito, panoorin na lang natin itong tuloy-tuloy. Opo. Yan pangyayari, no? Ang nangyari, ay naglabas na ng kanya-kanyang mga statement, gaya na nabanggit natin kahapon, ang ilang mga senador. At ang naging issue na rito, ang China na ang nambubuli, hindi lang doon sa karagatan, kundi dito sa mga opisyal. Pati daw sa Senado, parang binubuli ng mga senador, no? Kasi, Jen, ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan, sa kanyang post, sabi niya, bakit ang Chinese Embassy gusto mong patahimikin yung mga bumabati ko sa inyo? Hindi nga sumasagot lang Tapos ngayon, ang gusto nila, tumahimik ang Chinese Embassy kapag ka sila sinasagot. Walang demokrasya kapag yung kausap mo ay ayaw mong pasagutin, di ba? Totoo. Oo. Yan pala mga kababayan ang punto dito. Kita nyo ito
Ito, yung mga ka-related to doon, mga senador na hindi pumirma sa resolution para kondinahin ang kritisismo ng Chinese Embassy. Parang tila baga lumalabas ngayon mga kaubayan, na itong mga hindi pumirma para ipagtanggol si Tariela, ito pa ngayon yung masama sa mga mainstream media. Ang galing ano? Well, mga kaubayan, opinion ko lang yun ha, mainstream media, huwag kayo magagalit ha. Kasi parang ganun ang lumalabas eh. 'Di ba? Yung portrayal nga nito kasi kailangan nating kampihan dahil West Philippines eh. Ipagtanggol natin ito. Which is tama nga naman. Ako rin. Talagang, alam mo yun, kung isa kang follower na bulag, follower na anga-anga lang din, wala ka lang din, kumbaga sabi nga ng iba, yung nakatapauho kang kabayo, di ba, yung mayroong tapauho, nakaganon lang, diretso lang ang tingin mo. Hindi ka titingin sa kanan, sa kaliwa. Wala kang makikitang iba kundi ganun lang. So ngayon, pag nakita mo ito, nakatapauho ka, ang sasalaman ito mga senador na ito Ayaw nilang ipagtanggol ang ating West Philippines eh. Yun naman pala, nalilang tayo ni Tariela, ni Ilong Ranger. Kasi ang sinasabi ng embahada ng China, si Tariela, gumawa siya ng karikature, yung sinira niya yung pagmumukha ni Xi Jinping. Yun yung kinukul out namin, hindi sa West Philippines eh. Kasi sa West Philippines eh, magbubumbahan lang tayo ng tubig doon. No? Gagamit kami ng tubig, bubumbahin namin ang mga Pilipino. Ngayon naman, itong mga Pilipino, umiyak kasi wala silang pambili ng bomba. Kasi nga po, kinurap ng ating mga kongresista. Ninakaw po ng ibang mga senador at mga congressman at ni Marcos yung pera. Kaya tuloy, wala kayong pambayad. Wala kayong pambili ng pangbomba water cannon. Water cannon lang naman bombahan lang ng tubig. Bombahan din. Huwag kayong maiyakin dyan. Yan ngayon. Ang dating, ito analysis ko lang ito. Parang ang dating, pinapalabas na masama itong mga senador na hindi pumirma doon sa resolution para kundinahin ang mga Chinese Embassy. Na ang pinupunto pa na ng Chinese Embassy, si Tariela lang, si Ilong Ranger lang. Kasi kung kayo man malagay man sa ating ito, halimbawa mga Philippine Embassy doon sa China. Sa tingin nyo kaya ang Philippine Embassy doon sa China kung ang mga official ng China doon, halimbawa Coast Guard din ng China, gawa din sila ng picture doon. Gaganon-ganon din si Bangag doon. 'Di ba? Ipalabas din nila yung video doon na pinalabas ni Maharlika. Na gumaganon. 'Di ba? Ipalabas din nila doon yun. Anong sasabihin ngayon ng Philippine Embassy sa China? Mayroon bang Philippine Embassy sa China? Mga taga-China ng OFW, may nanonood ba dito? Mayroon siguro, nasa Macau, di ba? Mayroon bang mayroon bang Philippine Embassy diyan? Kung mayroon, ano kaya magiging reaction ng mga Chinese Embassy? Sasabihin lang nila, ay, okay lang yan! Totoo naman eh! Ako siguro magsutil din tong mga China, no? Hindi ko naman sa dinidiktahan kayo dapat yung gawin Manutil na lang din kayo. Total sutil din naman to si Ilong Ranger eh. 'Di ba? Sutil na nagbubulakbol pa. Kasi wala naman palang kwenta 'yon eh. Yung ginawa niyang meeting na 'yon, 'di ba? So, walang kwenta 'yon. Bakit ka nagbubulakbol? Ay naka-uniform ka. Oras ng trabaho 'yan. Gets niyo mga kababayan? Paano kung ginawa ito ng mga Chinese Coast Guard at ipalabas nila yung gumaganong-ganon si Bangag? Sasabihin kaya ng mga Philippine Embassy doon sa China, okay lang yan kasi totoo naman. O iiyak din ang ating Philippine Embassy. It's either matawa or umiyak din sila. Tama hindi? Ganon ang ginawa ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Naman ang hina nyo naman ng comprehension ninyo pag hindi nyo pa ito natanggap mga kababayan. So ayan, ang haba na pala, isang oras na. Wala na tayong time dito tuloy sa Hindi, magbabasa pa rin tayo kahit isang oras na kasi natin to eh. Ito mga kababayan, kung ano masasabi ninyo, comment na kayo dyan. Ito naman, ang mga comment ninyo, no? Inisa-isa ko po itong binasa ito. Ayan, no? Ganda, no? Naka-television ng inyong mga comment, no? Yan, nakakaiyak. Ang ganda, ang dami po. Grabe, nag-trending ang comment section natin kahapon mga kababayan sa upload natin tungkol sa Philippine Coast Guard, no?
Umabot yata ng kulang-kulang 1,000 na. 800 na yata mga kababayan. Grabe. Ito, correct ka, Brother Bimar. Thank you ha. Ano itong pangalan nito? Dilion Norminda. O yan. Dilion Norminda. Thank you, sis. Ayan o. Hello, Bimar. Ate Sharilo. Ayan. Sir, hindi talaga fake news ang kapugihan mo. Galing mo tumawa pang asar sa mga hater. Sabi ni Rose Angeli Arnando. Oy, thank you. Hindi daw fake news ang kapugihan natin. You know, yan, mga ganyang comment. Yan, talagang ano tayo dyan. Shoutout from Ivisan Capizer. VMR, good evening po. VMR, palaging nanonood sa iyo, sir. Isa lang na ano, walang A. VMR lang, 3 liter lang, 5 na ito. Helen Buendia. Oh, shoutout po sa iyo dyan sa Capiz. Yan. Okay pa ba ang ating mga walis tingting dyan sa Capiz? Humanda na kayo dyan sa Capiz ha. Yung ating mga uto dira sa Capiz, kaga Iloilo. Damo nga salamat gid dira sa mga taga Capiz ha. Ang atong mga walis tingting, walis tambo dira. Nakahanda na ba yan para atong ating sakyan yan pagka papunta tayo pag sakasakaling maharap na tayo sa China? Baulintik nga. Joke lang ha, mga taga-Capiz. Kaibigan natin yan. Wala na daw aswang sa Capiz, nandito na sa Manila. Yan, kaharap nyo na ngayon. Nagbablog na. Joke lang. Joke lang ha. Kayo ma-open ha. Mga love na natin mga taga-Capiz, mga malalambing yung mga Ilonggo. Bendalo, ikaw dapat lumaya sa bansang Pilipinas dahil kayo ang salot sa pamahalaan at walang galang sa batas. Sabi ni George Jr. ni Pumusino. Totoo naman yung sinasabi nyo, pasalamat sa Chinese Coast Guard, sabi ni walang forever. Uy, sana mayroon ka ng forever. BMR, ang tawa mo natatakot ako, parang tawa ni Dracula. Excuse me po. Natakot tuloy si Regina Mercurio. Sorry naman. Ing-ing na lang tawa ko dito. That is humanitarian law, sabi ni Roger Peregrina ba to? Hindi ko masyado mabasa. Mabuhay po kayo, VMR. Roberto Kader, thank you po. Okay, pray Kara birthday, sabi ni Dorita Naong. Shoutout sa mga taga Dumaguete. Uy, kumusta na mo diha sa Dumaguete? Ayos pa ba? Naapabadihang mga truck sa Dumaguete itong giharang diha kay Tatay Digong noon. Wilbert Martinez, shoutout sa taga Dumaguete ha. Naiyak din ako dyan sir sa mga seaman, sabi ni Jerwin. Kita nyo mga kababayan, nakakaiyak talaga yun, di ba? Thank you China Coast Guard. Filipino people are very grateful to your kindness, sabi ni Ruel Malunso. Actually ganyan, napakarami pong comment na nagpapasalamat sa China, no? Dahil sa pagligtas nila sa mga Pilipino. Napakawalang kwenta mo naman tao kung naligtas na ang buhay mo, hindi ka pa magpasalamat. Napakawalang kwenta mong tao pagka ganun ka. Magandang araw po sa ating lahat. Walang sawang suporta po sa lahat ng DDS at Tatay Digong. Oy, thank you Ana Aranjuez. Gogo lang tayo idol, sabi ni Ka Georgie Official. Oy, ganun nga tayo Ka Georgie. Sa akin sir, tama kalagi. Tama kalagi. Lagi ko nanonood sa vlog mo. Pyra May. Uy, thank you Pyra May. Thank you. God bless po sa inyo na naman, Pyra May. Bakit sobrang galit sa Chinese? Hindi naman lahat masama, may mabait din. Hay nako, watching from London, United Kingdom. Ayan. Sabi ni Harira hindi ko masyado mabasa yung ano niya. Basta Harira Hajj. Ayan, Harira Hajj yata yun, no? Shoutout po sa inyo dyan sa London, United Kingdom. Tama ka idol VMR, mabuti at ipinakita mo sa video ang hindi mababayarang priceless gift ginawa ng mga Chinese Coast Guard in time of trouble sa ating mahal na Filipino Coast Guard, who emotionally, rightfully, gratefully thankful their
aforementioned rescuers. Sa nangyayaring ito, pinakita ng mga Chinese Coast Guard ng seryoso sa pagtupad sa mandato nila. Salamat idol sa video. Uy, thank you rin po sa iyo ma'am Zinaida. Tama ka po dyan, sir, sa paliwanag ninyo. Agree po kaming lahat. Uy, thank you. Bakit na-dislike? Nixon Tinyo. Basta kami, okay sir, VMR, pagbasa at very good, mag-deliver. Salamat, VMR. Makita Bali. Thank you din sa iyo, Makita Bali. Sana makita kita Bali uli. Thank you so much, Chinese people, Coast Guard. We are the same people of the Lord. Thank you from Chicago. Sabi ni Nelia Minjeta. Shoutout sa inyo dyan sa Chicago, USA. Nelia, Ma'am Nelia. Lagi kitang pinapanood. Ako, taga Calbayog, Samar. Uy, maupay nga kulok. Lori Clark, taga Calbayog, ngayon ka mo. Maupay nga kulok dida. Damo pa ba ang mga sugpo dida? Mga lukon. I'm here in Hong Kong po more than 30 years. Sabi ni Real Dollars. Oy, shoutout sa inyo mga taga sa Hong Kong. Ni hao mga sa Hong Kong. Yan. Reals ang pangalan niya. Solid 30 forever watching from Oman. Shoutout sa inyo dyan, Ma'am Madonna Carino sa Oman. Nagmotor nga ako, Sir VMR, from Manila to Davao City at South Cotabato itong linggo lang. Sa edad ko na 68 and a half na, pero kaya pa naman pala. Sabi ni Tammy Chavez. Grabe naman si Sir Tammy, senior citizen na, magsi-70 na oh. As in, namotor pa niya mula Davao. Ako hindi ko nakaya yon. Mula Manila hanggang Davao, Cotabato. Grabe ang layo. Saludo ako sa iyo, sir. Hindi ko nakaya yon, no? Bagamat bata pa ako, nung napakalayo pa ng edad ko sa mga ano pa lang kasi tayo, DC. DC 19 pa lang po tayo, guys. Pag hindi nyo po naintindihan nyo na yan. Nasa na ba tayo? Okay. Shoutout po sa tanan nga taga Carmen, Agusan del Norte. Mark La Sirapabadan. Yan. Shoutout po sa inyo, Mark, dyan sa Agusan del Norte. Pa-shoutout Junior Aquino watching from Virginia, USA. Alfonso Aquino, o kaya Junior Aquino, shoutout sa iyo dyan sa Virginia, USA. Yun. Ayan si Ate Charilo. Hello, VMR, ang ating member. Si Maal Jose naman. Dan share. Thank you sa mga nag-share ha. Thank you. Na i-share nyo, Maal Jose. Ang Lubot, Vow. Shout out from Davao Region, Solid Duterte here. Sabi ni Rose Angeli Arnando. Shout out din sa iyo, Rose Angeli Arnando sa Davao City. Shoutout po kayo, BMR, Filipino Boy. Shoutout din sa iyo ha, Filipino Boy. Watching from Taguig, Belinda Arellano. Shoutout sa inyo sa Taguig, Belinda Arellano. Sana pakishare, no? Maayong adlaw, VMR, masaya kami nimo og mukatawa ka. Si Boy Bastasan ni taga Purok 5, Cathedral Falls, Kapatagan, Lanao del Norte. Shoutout po, sir. VMR, I love your program, PH. Bubas Binsulan. Oy, Boy Bastasa, shoutout sa iyo, sir. Maraming salamat sa inyong masayang panunood sa ating channel. Shoutout sa inyo dyan sa Lanao del Norte, Kapatagan. Wala bang bundok dyan sa lugar ninyo? Puro Kapatagan lang. Hindi, shoutout sa inyo ha. Ingat kayo, amping mo dihang tanan. Maliwanag lahat sa akin ang mga vlog mo, idol. God bless you, idol, sabi ni Rolando Apolinar. Uy, thank you sa mga naliliwanagan sa aking mga pagbablog. Isang malaking bagay po yan, mga kababayan, para lalo pa po tayong magpatuloy, sapagkat alam niyo naman po, ang ating ginagawa dito ay wala po tayong sahod or bayad kanino mang mga politiko. Kayo po ang aking mga boss. Kaya sa inyo po ako nakikinig sa inyong mga payo, mga suggestions ninyo. At ginagawa ko ito para sa inyo. Good evening, Sir BMR. I'm watching from Ivisan, Capiz. Ayan. Helen Buendia. Ma'am Helen, nabasa ko na dito kanina, no? Shoutout sa inyo, Ma'am Helen. May pangalawang comment siya pala, no? Hello po, sir. Shoutout naman dyan, watching from Saudi.
Ellen Saruna. Uy, watching from Saudi. Miss Ellen Saruna, shoutout po sa inyo. Good evening, Sir Bimar, watching from Bohol. Shoutout everyone. Julieta Amador. Uy, sa Chocolate Hills, pangarap po makarating dyan, no? Shoutout sa inyo dyan. Hello, Sir Bimar, I'm always watching from California. Maria Concepcion. Maria Concepcion from California. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am. At yan na nga po ang napagbigyan po natin ng mga comment section. Bagamat medyo humaba po, at least napagbigyan ko po kayo. Sapagkat ang channel ng BMR ay para po sa inyo, mula sa akin, mula sa inyo, para sa Pilipino. Pilipinas as always. Bye-bye!